ating ipasok muna yung ating reporter na matagal-tagal na rin nandun sa Davao de Oro. Para malaman natin ang update doon. Dito Manny, makabalita tayo kay News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, kamusta na dyan? It's been more than a week, Sylvie, Bok, and Tito Manuel. We are counting numbers here. 90 are dead. Tapos 32 sugatan and then 37 remain missing. Ngayon, patuloy pa rin yung ginagawang search and retrieval operation in which a lot of equipment are being used to easily identify or look kung makita nga yung mga nabig na natapunan because of the massive landslide that happened in Maco, Davao de Oro. Gumagamit na sila ng mga snake eye camera. Ito yung pwedeng ipasok nga sa mga small holes just to check kung anong itsura sa loob ng guho. At the same time, they're also using thermal scanner if there's also an indication of light or heat sa ilalim. And nagdagdag din ang Philippine Army ng mga canine dogs or snooping dogs that could actually help them to assess kung saan pa kaya may mga posibleng katawan na makikita dito nga sa guho. Yung 5-story na height ng building na dinidescribe natin dito sa tumabon sa mga households, almost half na ngayon, no? Mas maano na siya, mababa na siya kasi nga inukunti-unti nila itong alisin para nga mas makita yung mga katawan. Again, most of the bodies are being found dun sa pinaka-household area because before, talagang malinaw naman nila na yung paanan ng bundok, kung saan nangyari din naman yung 2007 and 2008, inalis na lahat ng mga residents doon. So, lumayo na sila ng mga around 1 kilometer away. Unfortunately, inabot pa nga rin ito ng landslide. Aside from that, talaga nakatutok din ngayon ang mga authorities ng mga evacuees because we are counting around 1,497 families or more than 5,000 individuals here na kung saan they have a deadline that they need to leave the evacuation centers which are schools kasi ito yung binigyan na deadline ng DepEd around 15 days na pwede silang manatili dito dahil para hindi naman ma-interrupt yung mga classes. So now, nag-double time yung Mines and Geosciences Bureau. Although may na-identify na sila, so ang ginagawa na ngayon is pinapatag na lang yung area at tatayuan na ng tent na magsisilbing ng temporary relocation site. Hindi pa rin makapagbigay ang Mines and Geosciences Bureau ng final relocation site for the affected residents because inaaral nila yung mga hazards. Ngayon kasi nagbago yung pinaka-geography or pinaka-area dito sa mga towns nearby at the same time sa pinaka-bayan ng Maco dahil sa mga series of earthquakes that were experienced last year and then yung mga pag-ulan, ilan ito sa mga talagang kinoconsider nila ngayon because if I can remember it right, last 2008, nagbigay na ng recommendation ang Mines and Geosciences Bureau of a possible relocation site. So when we asked if hindi na lang ba pwedeng yun na lang ulit ang gamitin nila, they said no, kailangan mo na itong i-verify and i-check kung ito ay safe pa rin ba because mahaba din yung time difference noong 2008 to the present kung same pa rin ba yung situation doon o baka delikado na because there are bodies of water there na kanilang kinoconsider din before they say na ito ay safe to become a relocation site. But now, ang laki nung area sa Maco na binilabas nilang mapa na color red, which means talagang high risk sa danger sa pagguho ng lupa sa mountainous part na yan ng Davao de Oro. Okay, with that, thank you muna tayo kay Mon. Simon, baka Simon kailangan magabol sa front lines. Yeah, thank you, Mon Gualvez.